Sa Kremlin ngayon, hayagang tinanggihan ang alok ni Donald Trump na itigil ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, hindi ititigil ng Russia ang mga operasyong militar sa Ukraine. Taliwas sa mungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sinabi ni Putin na itutuloy niya ang digmaan hanggang sumang-ayon ang Ukraine sa kanyang mga kondisyon. Bagamat si Trump ay kamakailan nagmungkahi sa Ukraine at Russia na itigil ang labanan sa kasalukuyang linya, ipahayag ang tagumpay ng bawat panig at maghiwa-hiwalay. Kasaysayan na lang daw ang huhusga kung sino ang tunay na nanalo. Alam nyo, agad kong naalala ang sinabi ni Vladimir Zelensky noong 2019 na dapat lang itigil ang putukan. Sa parehong panahon, nalaman na rin kung kailan magaganap ang unang pagkikita ni Marco Rubio at Sergey Lavrov para paghandaan ang summit ni Trump at Putin sa Budapest. Hindi pa rin malinaw ang paksa ng pag-uusap, lalo na kung di ito papayagan ng Kremlin. Kaya naman, isa lang ang pumapasok sa isip, pipilitin ni Trump ang Ukraine na sumuko, na siya namang ginagawa niya ngayon. Pero hindi pa dyan natatapos. Sa parehong panahon, tinitiyak ni Zelensky na mas malapit na tayo sa pagtatapos ng digmaan. Naghahanda ng kontrata ang Estados Unidos at Ukraine para bumili ng 25 Patriot Air Defense System. Dito natin kailangang linawin. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay ika-20 ng Oktubre sa kalendaryo. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko muna na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Paki-like naman po, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. At siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat din doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Ngayong araw, sinabi ng Kremlin na hindi titigil ang Russia sa labanan sa Ukraine. Taliwas sa mungkahi ni United States President Donald Trump. Inanunsyo ito ng tagapagsalita ng diktador ng Russia, Dmitry Peskov. Ayon sa kanya, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Russia sa peace plan ng United States President na layong itigil ang mga tropa ng Russian Federation at Ukraine sa kasalukuyang linya ng labanan bilang simula ng negosasyon. Sinabi rin ni Peskov na magsisimula na sa lalong madaling panahon ang pagtutulungan para ihanda ang mga kinakailangang kondisyon para sa pagsasagawa ng Russia-United States Summit sa Budapest. Gayunpaman, hindi nagbigay ng detalye si Peskov tungkol sa paghahanda ng posibleng pagpupulong ni Putin at Trump sa Budapest. Narito ang sinabi niya, wala pang detalye sa summit ng Russia at United States sa Budapest sa ngayon. Kailangan pang gawin ang maraming paghahanda ng mga ahensya ng ugnayang panlabas. Sa madaling salita, sa Moscow ay nagpapalipas na naman ng oras. Ito nga ang pinag-usapan natin. Tapos na. Pumayag na si Trump sa pagpupulong. Pwedeng magpalipas ng oras, paamuhin siya. Magkikita sina Lavrov at Rubio kasama ang ibang delegasyon. Tapos maghahanda pa sila ng ilang linggo. Sinabi ng Kremlin na binabantayan nila sa Moscow ang pahayag ng United States ukol sa posibleng pagpapadala ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Nakikipag-ugnayan sila sa Washington sa antas ng eksperto. Para masiguro ang palitan ng opinyon, nakita na dito ang antas ng eksperto. Ito rin ang aking binalaan noon. Dati, nanawagan si Trump sa Ukraine at Russia na itigil ang labanan sa kasalukuyang linya ng front. Ibig sabihin ay i-freeze ang digmaan. Nagbigay rin si Trump ng kontrobersyal na pahayag na hindi kayang ibigay ng Estados Unidos sa Ukraine ang lahat ng armas dahil kailangan din nila ito. At sa kabilang banda, idinagdag niya na ang usapin tungkol sa mga Tomahawk ay patuloy pa ring pinag-aaralan. Bagaman maraming Amerikanong mensahero ang nagsusulat na may sanggunian sa kanilang mga source na di umano'y hinikayat ni Trump si Vladimir Zelensky na tanggapin ang mga kondisyon ni Putin, kung hindi ay wawasakin siya ng Russia. Iniulat ang presidente ng Estados Unidos. Di umano'y humihiling sa Ukraine na isuko ang buong teritoryo ng Donetsk Oblast at inuulit ang mga pahayag na binanggit ni Putin noong nakaraang araw sa kanilang personal na pag-uusap. Kalaunan, itinanggi ni Trump ito. Sabi niya, hindi nila napag-usapan ni Zelensky ang paglipat ng Donbas sa Russia. Ayon sa oposisyon ng Estados Unidos, dapat manatili ang magkabilang panig sa kasalukuyang linya ng labanan. Palagay ko, nagsinungaling si Trump kasi napag-usapan naman ang Donbas na paglipat. Ilang beses na itong naisulat sa mga kilalang publikasyon.
Sinabi na mismo ni Zelensky tungkol dito. Oo, hindi lang basta nagbigay ng pahiwatig si Witkoff. Direkta niyang sinabi na ibigay na lang. Ang Donbas ay rehiyong nagsasalita ng Ruso na isinama na ng Russia sa kanilang konstitusyon. Ano ba talaga ang issue rito? Ayun, isinulat ng politiko na sinabi ng mga kinatawan ng United States sa pagpupulong ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky sa Washington noong Biyernes na gusto pa ring ipagpatuloy ni Vladimir Putin ang pakikidigma. Sabi ng mga Amerikano, gusto pang magpatuloy ni Putin at may makapangyarihang militar siyang makinarya ayon sa anonymous source ng politiko. Pagkatapos sumali sa usapan kay Zelensky ang United States Espesyal na Sugo Steve Witkoff at sinabi na balak ng Russia sakupin ang buong Donbas. Ayon sa source, tila sinusubok ng mga Amerikano kung ano ang papayagan ng mga Ukrainians sa kwarto. Tumanggi si Vladimir Zelensky na ibigay sa Russia ang mga teritoryong hindi pa nila nasasakop. At sa huli, tinapos ni Trump ang negosasyon at sinabi, sige, subukan nating tapusin sa kasalukuyang linya ng pagkakabanggaan. At ayon sa mga source ng politiko, itinanggi rin nila ang ilang partikular na detalye ng pagpupulong ni na Zelensky at Trump na nabanggit noon. May nagsabi na hindi itinapon ng Amerikanong presidente ang mga mapa ng labanan. Oo, kamakailan lang isinulat iyon ng Financial Times. Sinabi lang niya na pagod na siyang tumingin sa mga mapang ito. Parang, bakit niyo ba ipinapakita sa akin ang mga mapang ito? May kung anong linya ng harapan dyan. Hindi ko naman alam kung ano yan, nasaan yan, at bakit niyo ba ipinapakita sa akin ito? Dalawa pang kausap mula sa mga eksperto sa panlabas na politika ng Partido Republikano na pamilyar sa naging takbo ng pagpupulong na ito, ang nagsabi na si Trump daw ay hindi naman nagmura. Tungkol sa pagmumura ni Trump sa pagpupulong, una itong isinulat ng Financial Times, sinundan ng Reuters at Washington Post. Nilinaw ng tatlong pahayagan na hindi pamantayan ang mga salitang ginamit. Ibig sabihin, pasensya na, nagmura si Trump. Sige pa, ayon sa ulat ng Financial Times kamakailan, ilang beses inulit ni Trump ang mga pahayag na ibinulong sa kanya ni Putin sa telepono habang nakikipagpulong siya kay Zelensky. Ilan sa mga ito ay taliwas sa mga kamakailang pahayag niya tungkol sa kahinaan ng Russia. At ayon sa isa sa mga pinagmulan, sinabi ni Trump kay Zelensky, kayo ay makikipagkasundo o kayo ay wawasakin. Ayon sa pinagmulan, sinabi ni Trump na natatalo ang Ukraine sa digmaan at kung gugustuhin ni Putin, wawasakin niya kayo. Patuloy pa ring inihahanda ang pagpupulong ni na Trump at Putin sa Budapest. Ngayon, posibleng magkita sa ilang araw si kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, Sergey Lavrov. Ayon sa source ng Reuters, sinabi agad ng mga opisyal ng Amerika sa pagpupulong noong Oktubre, 17 na plano ni Rubio makipagkita kay Lavrov sa Oktubre 23. Ngayong Oktubre 20, tumawag si Lavrov kay Rubio para talakayin ang detalye ng kanilang pagkikita. Sa madaling sabi, umiikot ang retorika sa ideyang handa na si Trump na pumabor sa Russia at idiin ang Ukraine. Ayon sa Washington Post ngayong araw, sa pagkikita nila ni Zelensky, hindi raw nakinig si Trump at palaging nagrereklamo na hindi siya nabigyan ng Nobel Peace Prize. Pagkatapos, ilalathala nila ang sinabi ng Washington Post, wawasakin ka ni Putin kung hindi ka papayag, ngayon na, sabi ni Trump. May daladalang mga mapa at iba pang gamit si Zelensky, ipinaliwanag niya ang lahat pero ayaw talagang makialam ni Trump dito. Nakinig si Trump pero hindi siya sumagot sa Ukrainian. Parang ganito yon na parang, hindi, tingnan nyo, mga pare malamang hindi nyo na mababawi ang teritoryo, wala kaming magagawa para iligtas kayo. Bigyan nyo pa ng pagkakataon ang diplomasya. Pero dito mismo, si Zelensky ay nagbibigay ng ibang mensahe. Sabi niya, naghahanda ang Ukraine at Estados Unidos ng kontrata para sa 25 Patriot PVO systems. Nasa listahan ang Ukraine ng mga tatanggap ngunit pwedeng baguhin ng White House ang order ng padala. Isa sa pinagkukunan ng pondo ay ang mga nakapirming ari-arian ng Rusya. Ayon din kay Zelensky, hindi ibinigay ni Trump ang mga Tomahawk na missile upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa Rusya. Sabi ni Zelensky, kung hindi tumawag si Putin, maaaring nakuha ng Ukraine ang mga iyon. Kapag nagbigay ang Estados Unidos ng Tomahawk missiles, maaaring sumunod ang mga kasosyong Europeo at magbigay rin ng Tomahawk at posibleng Taurus missiles sa Ukraine. Sabi pa ni Zelensky, handa ang Ukraine sa pagpupulong sa Budapest kapag naimbitahan. Bagamat hindi ito ang pinakamainam na lugar dahil sa mga dahilan ng kasaysayan at politika, at isa pang Budapest Memorandum ay parang hindi na talaga natin kailangan. Si Putin ay mahilig sa ganitong simbolikong kilos.
Habang si Trump ay naniniwalang makakatulong ang Hungary na mapabilis ang pagtatapos ng digmaan, bagamat di malinaw kung bakit. At dito na nagsisimula ang mga laro ng Moscow, na gaya ng dati ay tradisyonal na nagpapalipas ng oras. Nagsimula na silang magpahayag sa Kremlin ng tanong kung ligtas ba para kay Putin na lumipad papuntang Budapest. Ibig sabihin, ipinapakalat na ng Russian propaganda ang kwento na plano ng British intelligence ang pagpatay kay Vladimir Putin sa Budapest. Kaya, baka hindi sa Budapest, baka mas okay sa Dubai o iba pang lugar sa gitnang silangan. Nagsisimula na naman silang magpalipas ng oras tungkol sa teritoryo. Ayon kay Zelensky, itong palitan na ito ay tinatawag nilang mga teritoryo, partikular na ang Donbas, Zaporizhia at Kherson na mga rehiyon ay nananatiling hindi pa rin tiyak. Sabi ni Zelensky, malamang gusto ng mga Ruso na huwag nang sumulong sa Kherson at Zaporizhia kapalit ng pagsuko natin sa Donbas. Samantalang ang mga Amerikano ay binibigyang kahulugan ito bilang posibleng pagbabalik ng teritoryo sa Ukraine. Pero anong mga teritoryo ang ibabalik kung hindi naman ito malinaw na napagkasunduan? Sa kabuuan, marami pa ring tanong. Ang buod ng episode ay paikot-ikot sila, nagpapalipas ng oras, at sinasabing si Trump ay naglalagay ng kondisyon na wala naman kaming pakialam. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.